kapwa Pilipino. Unang-una, bilang inyong senador, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit po sa akin sa anumang panahon. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang trabaho ko bilang inyong senador. Magtataka sila, bakit umiikot ka kahit saang parte ng Pilipinas? Ilang beses na po ako bumalik ng Kamsur. Tuwing kayo po ay nasasalanta, nabamaha, nababagyo. Parati po nababagyo ang Kamsur, di ba? At dyan po ang aming opisina para sa inyo. At patuloy pong bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Dahil hindi lang po ang trabaho namin mambabatas. Ang trabaho namin, constituency, kayo po yun, representation at legislation. At hindi ko matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong. Huwag niyo po kayo turing na ibang tao sa inyo. Turing niyo ako na Kuya Bongo lang ninyo kahit saan tayo magkita. Turing niyo po ako na kapitbahay lang. Huwag niyo po kayo turing na isang senador. Mataas na respeto ko sa mga kapitan. Yan po ang nakakatrabaho ko nung mayor pa po si Mayor Duterte. Umaga pa lang, kayo po ang nandyan sa City Hall hanggang gabi, huling oras sa gabi. Kayo ang nandyan sa hagdanan ng City Hall para makatulong sa mga kababayan natin. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo, huwag pabayaan yung mga mahirap, yung walang matatakbuhan. Full support po ako sa ating mga barangay captains. Sa totoo lang po, isa po ako sa author at co-sponsor ng Senate Bill 2802. Ito po yung pagpapalawig pa po ng inyong kakayahan, ng inyong termino at ng inyong trabaho. Dalawang postponement noon, sinuportahan ko. Tinulungan ko rin po yan. At nag-file din po ako ng Magna Carta for Barangay Official at Magna Carta for Barangay Health Workers para sa ating mga BHW. Naiintindihan ko po ang trabaho ng isang kapitan. Naiintindihan ko po. Kaya nang nagtataka sila, nung naging senador po, ako, bakit ka umiikot sa mga sunog sa bahay? Hindi mo naman trabaho yan. Sabi ko, trabaho ko yan. Trabaho kong bumaba sa tao. Ilapit natin ang serbisyo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga walang-walang. Ngayon, bilang chairman po ng Committee on Health, Sports, and Youth sa Senado, tatlo po ang aking naging prioridad bilang chairman ng Committee on Health. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Meron na ho tayong 167 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. At meron po kayong dalawa mismo sa Kamsur. Sa Naga, Bicol Medical Center, at sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Kamsur. Ang inyong malasakit center. Pumunta kayo ng Cam Norte, sa Daet, meron. Pumunta kayo ng Sorsogon, meron. Pumunta kayo ng Masbate, meron. Pumunta kayo ng Birac, meron. Pumunta kayo ng Legazpi, meron po. At kung may pasyente kayo na nangangailangan ng tulong sa Maynila, sa Heart Center, kung sabi lang po kayo, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. At ipamasahe ng inyong pasyente, tulungan natin hanggang makabalik po sa inyong lugar. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Sabihan niyo lang po kami. Pangalawa, Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth, di ba? So pwede tayo magpa-check up dyan. Tinasa na from 500 to 1,700. Magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas at kasama na po ang 17 sa Camarines Sur. Pangalanan ko, Iriga, Naga, Libmanan, Sipokot, Pasakaw, Bao, Bombon, Bui, Goa, Lagonoy, Lupi, Ocampo, Pili, Ragay, Sagnay, San Fernando, Tinambak po. Yan po ang mga Super Health Center. Pagdating ng panahon, God willing, yan po ang paparamihin pa natin sa buong Pilipinas ang inyong mga Super Health Center. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Sa tulong po ni Congressman El Rey Villafuerte, magtutulungan po kami Congressman Migs Villafuerte, Governor Villafuerte. Magkatulungan po kami para maparami pa ang inyong mga Super Health Center.
Tingnan niyo po ah. Tingnan niyo po. Super Health Center. Batangas, tingnan niyo. Island po ito, di ba? Ang Kamsur. Mga island na kayo dyan, di ba? Sa Bicol, ang lalayo ng lugar, ang lalayo ng biyahe. Batangas, Tinloy Island. Ang buntis no, nanganganak sa bangka o sa tricycle, napakalayo ng ospital. Ngayon, may sarili na silang Super Health Center. May pharmacy pa sila, kay Mayor Alvarez doon. Tinloy yan, Batangas yan. Meron din po ako napuntahan last year, January, Lake Cebu. Yan po, sa South Cotabato. Kita niyo yung mga IPs, mga indigenous people. 2 hours ang biyahe niyan, paakyat. Ang buntis no, nanganganak sa tricycle o sa jeepney. Ngayon may Super Health Center na sila. Alam niyo, pagpunta ko ron, yung kapitan at saka mayor, sinalubong ako. Sabi na, sir, pasok ka rito sa loob ng Super Health Center. May nanganak kagabi bago ka pa dumating. Papangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil tuwang-tuwa kami bago ka dumating. Nanganak niya yung nanay na IP. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng Bongga. So, totoo po yun. Ang sinasabi ko lang po sa inyo na true to life story po yung nangyayari sa ginagawa kong trabaho. Ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa mga kababayan natin. Ang sarap po ng pakiramdam. Alam ko, ganun din po ang inyong nararamdaman. Pag nakakatulong kayo, alam niyo bakit? Isang beses na tayo dadaan sa mundong ito. Pag tanda natin, pag nawala na tayo, wala na. Pero yung nagawa natin, nakabutihan sa ating kapwa Pilipino, hindi malilimutan yan habang buhay. Dala-dala natin yan. Kaya gawin na po natin kung ano yung pwede natin gawin ngayon, mga kababayan ko. Kaya po, magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas sa 4 na taon. Third, Regional Specialty Center. Ano po ang Regional Specialty Center? It's itong heart center, kidney center, nasa Quezon City. Di ba kayo pag nagpapa-opera sa puso, pupunta pa kayo ng Quezon City? Ngayon po, isinabatas natin ito sa tulong nila Congressman El Rey, Congressman Mix sa Kongreso, isinabatas natin. Priority naman po ito ng administration. Regional Specialty Centers. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Nakakuha po ako ng 24-0 na boto sa Senado nito. Isinabatas natin sa loob ng 5 taon, maglalagay na po ng mga heart center, kidney center, orthopedic center, neonatal sa mga babies, trauma care, mental health, sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, dyan po sa inyo sa Naga City, Bicol Medical Center, sa loob ng 5 taon, maglalagay na po dyan ng orthopedic center, yung sa buto, mental health, neonatal, trauma care po. Yan po. At dadagdagan sa loob ng 5 taon, geriatrics sa matatanda, dermatology, renal care, brain and spine, physical rehabilitation medicine, toxicology, cancer care po, lalagyan na rin po sa Naga City para hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng Maynila sa pagpapagamot po. Ngayon pala, meron na parang orthopedic sila doon. So, 17 po yan na iba't ibang specialty center po. Mga kababayan ko, naawa po ako sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Sa mga watchers ng mga pasyente. Napansin niyo ba na nandiyan lang sa gilid sa bangketa po, nag-aantay yung mga watchers while nag-aantay sila. Meron po tayong ginawa halfway house sa Davao, heart center, sa PGH po. Balikan niyo lang po yung sample kanina. Kid, Rico, yan. Kita niyo, may upuan sila, may komportable sila higaan while waiting po sa kanilang mga pasyente. Ang tawag po niyan, halfway house o balay pasilungan po. Para meron pong komportable pagpapahingahan ang ating mga watchers po para sa kanilang mga pasyente. Kawawa naman po sila. Ngayon, Chairman
Mga kababayan ko, chairman din po ako ng Committee on Sports. Sa mga kabataan po, mag-aral kayo ng mabuti. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Please lang po, pakiusap ko sa inyo. Ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Malaki po ang magagampanan ng ating mga barangay captains dyan. Kapitan, kung may mga paliga kayo, inter-barangay sa inyong lugar, suportahan ko po kasi gusto kong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Alam niyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang kriminalidad at babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Maniwala kayo sa hindi. Mas alam niyo po yun, mga barangay captains. Ngayon, meron po akong batas na isinulong rin po noon. Co-author po at co-sponsor, National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Walang masasakripisyo dahil pwede nang pagsasabayin. At yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. May region po, National Academy of Sports para sa ating mga student-athletes po. Suportahan natin ang ating mga atleta. Alam nyo, bago sila umalis, sinuportahan natin. Ang kailangan ng ating mga atleta, moral support, pagkain, equipment, di ba? Para focus na lang sila sa kanilang paglalaro. Yan, bago umalis sila, oh. Proud lang po ako. Chairman po ako ng Committee on Sports 2019. Alam niyo ba, usually, kulela tayo noong unang panahon. Wala tayong ginto. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics noong 2020. At nakadalawang gold pa tayo sa 2024 sa Paris Olympics, di ba? Suportahan po natin ang ating mga atleta. Congratulations po sa ating mga athletes. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. May mga SK ba dito? SK. Mga SK, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Aral kayo na mabuti. Ang may papayo ko lang sa inyo, mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Kayo rin po maging senador, maniwala kayo. Hindi. Unahin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit. Interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino. Unahin natin. Mabuhay po ang ating mga SK. Palapakalaman po natin ang ating mga SK. Si Philip Salvador, SK rin yan. Sobra 40. Hindi na, sobrang sitinta na siya. Hindi na siya SK. SS na, sobrang sitinta. 71 years old na po si Philip Salvador. Nalimutan